Welcome to Heart Secrets, stories of love, pain, and the secrets we keep. Mahal mo ba talaga si Mama, Rhino? Or are you up to something else? Diretso niyang tanong sa akin nang maiwan kaming dalawa sa sala. Malinis ang intensyon ko sa mama mo, Hana. Sabi ko, at kaya mo bang mahalin ang anak niya na ilang taon lang ang ibinata sa'yo? Napakunot ang noo ko. Hindi na dapat yan tinatanong, Hana. Kung sino ang mahal ng mama mo, nagkakaroon na rin ng puwang sa puso ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin na ikinagulat ko. Huminto siya sa mismong tapat ko. Ilang pulgada na lang ang layo. Paano kapag hindi pagmamahal bilang anak ang nararamdaman mo sa kanya? Paano kapag higit pa? Hindi ako nakaimik. Pilit kong pinoproseso ang tanong niya. Seryoso ba siya sa tanong niya? Or is she testing me? Oh, bakit hindi ka makasagot? Dahil ba may posibilidad na mahalin mo rin ako gaya ng pagmamahal mo kay mama? Ano? Nung unang beses na kumatok ang tukso, sana pala, hindi ko ito pinagbuksan. E di sana, ay hindi na ako nahirapan kung paano ito sarhan. Magandang araw sa inyong lahat. Itagoy na lamang po ako sa pangalang Rhino, 35 years old. Isa po akong manager sa isang kilalang hypermart. Nais ko lamang pong ibahagi ang naging karanasan ko ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Hindi ko po ito ibabahagi dahil proud ako sa nangyari, kundi dahil umaasa akong sa pagkakamali ko ay may matutunan kayo. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ang araw na dinala ako ng nobya kong si Gina sa bahay nila. Almost 4 months na kaming magkarelasyon noon. Nagkakilala kami sa isang dating site at kahit malayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa, dahil 46 years old na siya, ay hindi ko pa rin napigilang mahalin siya. Mabait si Gina, maalaga, at napaka-thoughtful. Hindi siya mahirap mahalin. Ipapakilala kita sa anak ko. Maganda rin yun nang makapagban kayo. Iyon ang sabi niya sa akin noon. May nag-iisa siyang anak na babae, 24 years old. Ayon sa kanya, ay 7 years old pa ito nang maghiwalay sila ng papa nito. Kung kaya't baka raw, ay naghahanap ito ng father figure. At ako ang makapagbibigay noon. Nung una, yun din ang iniisip ko, ang maging father figure ng kanyang anak. Weekend on, maaliwalas ang langit at para sa akin, ordinaryong Sabado lang. Isa lang yun sa mga araw na sinusubukan kong masanay sa ideya na may pamilya na ulit ang mundong kinabibilangan ko. Hawak ni Gina ang braso ko habang papasok kami sa gate. Be nice ha? Sabi niya, nakangiti parang kinakabahan. Medyo tahimik si Hana. Baka ma-intimidate ka. Tumangulang ako. Tahimik? Well, that I could handle. Tahimik din ako. Pagod na akong maging overly charming sa trabaho. Kaya mas gusto ko ang katahimikan pag personal na buhay na. Pagpasok namin, may naamoy akong cinnamon at kape. May humalo pang konting amoy ng lotion, yung mild, yung parang baby powder. Hindi ko pa man tinatanong, sigurado akong sa anak yun ni Gina. Han, we're here. Tawag ni Gina. Paglingon ko, bumukas ang pinto ng hallway at doon ko siya unang nakita. Si Hana, naka-ponytail, naka-oversized shirt at shorts na parang pambahay talaga. Walang arte, walang makeup, pero maganda at kakaiba. Parang tahimik na may sariling mundo. Nakatitig siya sa akin ng diretso. Hindi yung titig na suplada, hindi mahiyain, hindi rin bastos, just steady. Hi, sabi niya. Simple lang, halos walang emosyon, pero hindi malamig. Hi, sagot ko, medyo nagulat. Kasi hindi siya yung type na tipid tingin. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin,
ay intentional. Hindi bold, pero hindi rin safe. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Hindi ko alam kung bakit tumagal ng ganun. Then ngumiti si Gina. Proud na proud. Yan ang anak ko. Tipid na tumango lang si Hana at bumalik agad sa kusina. Pero bago siya tuluyang nawala sa paningin ko, huminto siya saglit. Lumingon ng bahagya at tumama ulit ang mga mata niya sa akin na para bang pinag-aaralan ang aking mukha. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko ang bigat ng titig. Nang sandaling yon, parang may kung anong umusbong sa loob ko. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong hindi ko dapat naramdaman yon. Sa buong hapon, halos hindi kami nag-usap. Si Gina ang kwento ng kwento. Masaya, excited na ipakilala ako kay Hana. Pero ako, hindi ko maalis sa isip ko yung unang tingin na ibinigay niya. Tahimik lang si Hana habang kumakain. Pero ramdam kong aware siya sa bawat galaw ko. Hindi obvious, hindi mali, pero naroon. Nang matapos ang hapunan, siya ang nagligpit. Ayoko sana siyang hayaang mag-isa, so tumulong ako. Simpleng courtesy. Paglapit ko sa sink, bigla siyang nagsalita. Hindi lumilingon. Seryoso ka ba sa mama ko? Nagulat ako. Hindi sa tanong, pero sa tono. Steady, calm, almost clinical. Yes, sagot ko. Tumango siya, dahan-dahan. Then tiningnan niya ako sa gilid. Hindi buo ang paglingon, pero sapat para maramdaman ko ulit yung tatag ng titig niya. Good, she said softly. She deserves someone serious. Pero may iba sa boses niya. Parang may nakatagong tanong sa ilalim ng simpleng saludo. Parang tinitimbang niya ako. Parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya kong protektahan ng mama niya. O kung kaya ko ba talagang panindigan ang sinabi ko. At doon nagsimula ang lahat. Hindi sa salita, hindi sa hawak, hindi sa aksyon, kundi sa tahimik na pagtama ng titig niya sa akin. At kung paano, hindi ko yun nakalimutan hanggang sa makauwi ako. Kung nalaman ko lang na yun na pala ang unang bitak na bubutas sa relasyon ko, baka umiwas na ako ng mas maaga. Pero hindi ko alam. At marahil, hindi ko rin gustong malaman. Hindi ako sanay sa ganitong uri ng katahimikan. Yung hindi nakabibingi, pero may laman. Matapos ang unang hapunan naming magkasama, mas naging madalas ang pagpunta ko kina Gina. Isang hapon, pumunta ako sa bahay nila para sunduin si Gina sa work. Inaantok pa raw siya at masyado akong napaaga. Kaya nagpaalam akong maghihintay sa sala. Pag-upo ko sa sofa, nagulat ako nang lumabas si Hana mula sa kwarto. Nakapambahay ulit. Maluwang na shirt, shorts, buhok na nakapusod, pero may bago. Barefoot siya. Tahimik ang hakbang. Pero hindi ako bulag sa tingin niyang diretso sa akin. Si Mama? Tanong niya. Natutulog pa. Sabi niya, gisingin ko mamaya. Tumango siya. Saka umupo sa sahig, sa tapat ng center table. Ilang sandali lang, nilabas niya ang laptop niya. Pero hindi siya agad nag-type. Nakatitig lang siya sa screen. Pero ramdam kong lumilihis ang tingin niya minsan sa akin. Not obvious, not flirtatious, pero may awareness. Mukhang napapadalas ka na rito, sabi niya bigla. Nagulat ako sa tono, neutral, pero may pinapahiwatig. Ganun talaga kapag boyfriend. Biro ko, pinapagaan ang atmosphere. Tumango siya, pero hindi ngumiti. Instead, inanalyze niya mukha ko. Subtle, sharp, walang hiya-hiya. You look tired, sabi niya. Pero parang gusto mo pa rin magstay. Napalunok ako. Bakit ganon? Bakit parang alam niyang hindi ako mapakali?
Kinagabihan, habang abala si Gina sa banyo, naiwan kami ni Hana sa kusina. Kumuha ako ng tubig at hindi ko na malayang nakasunod pala siya. Rhino, tawag niya. Mahina pero malinaw. Pagharap ko, hawak niya ang mug na may steam. Kape. Gabi na. Sabi ko, masama sa puso yan. Sanay na ako. Sagot niya. Ikaw parang di pa. Ha? Lumapit pa siya ng kaunti. Tinititigan ang ilalim ng mata ko. You're not sleeping well. Sabi niya softly. Halata. Hindi ako nakasalita. Ang lapit niya. Tapos bumulong siya. Pero, pumupunta ka pa rin dito. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako. Hindi dapat gano'n ang effect niya. Tapos ngumiti siya ng bahagya. Hindi sweet. Hindi mischievous. Kundi parang may alam siya na hindi ko pa alam. Nang gabi rin yon, napahawak ako sa cabinet para kuhanin ng baso. Mataas ang shelf, kaya medyo pilit ang abot ko. Ilang segundo lang, pero bigla siyang tumayo sa likod ko. Kunin ko, sabi niya. Umabot siya sa shelf at sa pag-angat ng braso niya, dumaan ang braso niya sa tabi ng mukha ko. Halos dumampi sa pisngi ko ang laylayan ng shirt niya. Hindi sinasadya, pero hindi rin aksidente. Malamig ang kamay niya nang iabot ang baso. Mainit ang paghinga niya sa side ng pangako. At least next time, bulong niya, huwag ka masyadong nagpapastress. Hindi ko alam kung bakit para akong nabuhusan ng malamig na tubig at sabay binalutan ng init. Minsan din, habang nag-uusap kami ni Gina sa sala, lumabas si Hana para magtimpla ng kape. Simple lang yun, mabilis lang. Pero habang dumadaan siya, ramdam kong tumigil siya sa likod ko. Hindi para makinig, hindi rin para sumingit, kundi para obserbahan ako. Pagbalik niya, diretso siyang umupo sa dulo ng sofa. Hindi malapit, hindi rin malayo. At habang kwento ng kwento si Gina tungkol sa araw niya, ako, ramdam ko ang tingin ni Hana. Kahit hindi ko siya direktang makita. Hindi pa simple, hindi bastos. Pero parang may iba. At hindi ko alam kung bakit ako apektado. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mag-iba ang paligid kapag si Hana ang nandyan. Basta isang araw, napansin ko na lang, may mga kilos siyang hindi na simple at may mga sagot akong hindi na dapat. Isang gabi, habang hinihintay ko si Gina makauwi, nanood ako ng TV sa sala. Tahimik, maaliwalas, walang kahit anong kakaiba. Hanggang biglang umupo si Hana sa parehong sofa. Hindi sa kabilang dulo, hindi sa gitna, kundi malapit sa akin. Hindi dikit, pero hindi rin normal na distansya. Pwedeng makisabay? Tanong niya. Sure, sagot ko. Sinusubukang maging casual. Pero hindi ko maiwasang mapansin. Instead na tumingin sa TV, sa side ko siya nakatingin. Hindi nakatitig, pero yung parang nagmamasid. Anong pinapanood mo? Tanong niya. Documentary lang. Sagot ko. Talaga? Bulong niya. Pero hindi ka naman nakatingin sa screen. Hindi ako nakasagot. Tumaas ang sulok ng labi niya. Barely noticeable. Pero nandoon. Tapos nagunat siya ng kanyang leg sa sofa. At sa pag-adjust niya, dumikit ang tuhod niya sa hita ko. Bahagyang bahagya. Enough to feel. Enough para hindi ko makalimutan. Hindi siya tumingin. Hindi siya umiwas. Parang sinasadya niya yung maramdaman ko. Kabukasan, si Hana lang ang nasa bahay. Nagluto ako ng pansit habang hinihintay si Gina sa trabaho. Paglingon ko, nandun siya sa kitchen doorway. Nakasandal, nakatali ang buhok, naka-oversize shirt na parang pangsapalaran niya tuwing nasa bahay lamang. Nagluluto ka rin pala? Tanong niya ng marahan. Paminsan-minsan. Naglakad siya papalapit.
Mabagal, walang tunog. Parang may hinihintay siyang reaksyon mula sa bawat hakbang. Pagharap niya sa mesa, kinuha niya ang kutsaritang nakapatong. Tinikman niya ang sabaw. Hindi niya ako tinignan. Pero nagsalita siya. Masyado kang mabait, Rhino. Masama ba yon? Masama yan. Tumingin siya sa akin. Diretso. Walang takot. Minsan kasi, kapag sobrang bait, marupok din. Napuno ng kaba ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero tumingin siya sa kamay kong nakahawak sa spatula. Matagal. Parang may gustong sabihin na hindi pwedeng sabihin. Isang araw, kailangan kong sunduin silang dalawa. Si Gina, mula sa kanyang trabaho. At si Hana naman, mula sa paaralan kung saan siya kasulukuyang kumukuha ng masters. Hey, Rhino! Bati ni Hana nang sunduin ko siya. Hintayin na lang natin si Mama sa labas. Dagdag niya. 6 p.m. pa kasi ang out ng mama niya. Umupo siya sa passenger seat. Tahimik. Pero hindi komportable ang katahimikan. Nilingon niya ako. Rhino, sabi niya. Malumanay pero may laman. Alam mo, parang napapansin kong hindi ka makatingin ng diretso sa mata. Nagulat ako. Ha? Marunong naman. Tingin ka nga. Humarap siya sa akin. Seryoso. Hindi ako handa. Malapit siya. Maliwanag ang ilaw ng sasakyan at walang ibang tao. Dahan-dahang tiningnan ko siya sa mata. Hindi ako dapat kabahan, pero kinabahan ako. Gumanti siya ng titig. Steady. Hindi umiwas. Hindi umaatras. Parang sinusukat ako. Tapos bumulong siya. There, ganyan. Sana laging ganyan. Bakit? Tanong ko. Wala. Sagot niya. Gusto ko lang makita kung kaya mo. Kaya ko naman. Good. Nagbaba siya ng tingin sa kamay kong nasa manibela. Then, don't pretend next time. Walang paliwanag. Walang context. Pero parang naiintindihan ko ang nais niyang ipahiwatig. Ngunit lahat ng mga emosyon at damdaming pilit kong ikinukubli ay dumating sa hangganan. Hindi ko maalala kung ano ang eksaktong dahilan kung bakit naroroon ako sa bahay nila ng gabing yun. Si Gina ay nasa overtime at si Hana, siya ang nagbukas ng pinto nang dumating ako. Tahimik ang buong bahay. Tahimik din siya. Pero hindi yun normal na katahimikan. May laman, may bigat, may hinihintay. Si Mama, late na siya makakauwi. Sabi niya, habang inaayos ang mug. Hindi siya nakatingin sa akin. Pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hana, dapat siguro umali. Bakit? Naiilang ka ba? Nagulat ako. Ha? Takot ka bang may mangyari kapag naiwan tayong dalawa? Napalunok ako. Wala akong iniisip na gano'n, Hana. Ayoko lang isipin ng mama mo na pinagsasamantalahan kong anak niya. Talaga? Bakit parang iba ang nababasa ko sa mga mata mo? Mapanuyan niyang tanong at bumaba ang tingin. At bakit parang iba ang sinasabi niyang alaga mo? Napipi ako. Hanggang sa hindi ko na alam kung bakit lumapit ang paa ko sa kanya. At hindi ko rin alam kung bakit hindi siya umurong. Nagkaharap kami. Ramdam ko ang pagbigat ng kanyang hininga at ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na matandaan kung sino ang unang gumalaw. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi aksidente ang pag-angat ng kamay niyang humawak sa damit ko, sa dibdib. Hindi rin aksidente ang paghawak ko sa kamay niya para alisin sana. Kaso hindi ko nagawa. Nagtagal ang pagkahawak namin. Unti-unti itong naging mahigpit. Unti-unti itong naging makahulugan. Hana, mahina kong sabi. Hirap. Puno ng guilt. Don't.
Bulong niya. Don't say anything you don't mean. At doon, parang umikot ang mundo. Bing yun, ang mga nangyayari lang dapat sa pagitan ng mag-asawa. Yung mga sandaling alam kong dapat nakalaan lang kay Gina, nangyari sa pagitan namin ni Hana. Hindi ko maalala kung paano kami humantong sa loob ng kanyang kwarto hanggang sa ibabaw ng kanyang kama. At nang matapos ang lahat, hindi kami nagsalita. Walang nagtatanong, walang nag-justify. Hawak niya ang kumot. Ako, humihinga ng mabigat sa gilid ng kama. Hindi kami nagkatinginan. Ngunit ramdam kong pareho kaming walang pinagsisihan. Bago pa man umuwi si Gina, lumabas na ako ng bahay nila. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas at kung paano ako nakauwi. Basta ang alam ko, habang nasa loob ako ng sasakyan, habang nanginginig ang kamay ko sa manibela, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Matagal ko na rin ginusto ang mangyaring yon sa pagitan namin. Kahit gaano ko pa itago, kahit gaano ko pa itanggi, nung unang beses pa lang na dumapo ang titig ko kay Hana, alam ko nang may kakaiba. Ang pagkakamali, kapag paulit-ulit ginawa, ay hindi na matatawag na pagkakamali. Sadya na iyon. Ganon ang nangyari sa amin ni Hana. Kahit alam naming mali, kahit alam naming hindi dapat, at kahit alam naming mayroon kaming masasaktan, ginawa pa rin namin nang paulit-ulit. Ang tahimik lang na sala, ang mahinang ilaw sa kusina, ang hangin sa bintana, naging saksi sa mga sandaling hindi dapat nangyari. May mga pagkakataon na pabalik-balik kami sa sala, nagpapalitan ng mga kwento, ng tawanan, ng simpleng biro. Ngunit may mga sandali, isang sulyap lang, isang ngiti lang, isang bahagyang lapit, parang may sinasabi sa katahimikan na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Parang may nagaganap sa pagitan namin na alam naming mali, ngunit parehong ginusto. Minsan nga, ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa amin ng kanyang mama kapag nagmo-moment kami nito. May mga pagkakataon na hinihila niya ako sa isang sulok at sasabihing bumawi ako sa kanya dahil naiinggit siya sa amin ng kanyang mama. Mali, alam ko, pero bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Lalo na kapag siya ang unang nagbigay ng motibo. Bawat araw, habang si Gina ay abala, unti-unti akong kinakain ng guilt. Hindi lang dahil mali ang nararamdaman ko, kundi dahil nakikita ko ang pagmamahal niya. Habang ako, tinitira ng palihim ang anak niya. Alam kong bawat titig ni Hana ay panlilin lang. Alam kong siya ang nag-umpisa ng apoy na ito. Ngunit kasalanan ko kung bakit ako tumugon. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Mga walang ya! Nagulantang kaming dalawa ni Hana nang marinig ang sigaw ni Gina sa may pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata at kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naabutan niyang kaming dalawa ni Hana sa sala. Nakakandong ito ng paharap sa akin, half naked. Nagmamadali si Hana na ayusin ang suot, habang ako natatarantang tumayo at inayos ang zipper. Mga baboy! Sigaw ni Gina at mabilis siyang lumapit sa akin at pinagsasampal ako. Masakit, mahapdi, ngunit wala yun kumpara sa sakit na naramdaman ko nang makita ko ang luha sa mga mata ni Gina. Kita ko sa kanyang mukha ang sakit ng kataksilan ko. Sa bawat titig niya, naramdaman ko ang kabigatan ng tiwala na sinira ko. Rhino, saan ako pa talaga? Hagulgol niya. Nakaluhod na sa sahig. Nawasak sa maraming piraso ang puso ko. Gina, I'm sorry. Mahinang sabi ko. Mama. Iyak ni Hana at lumapit sa kanyang ina. Ngunit isang malakas na sampal ang natanggap niya mula rito. Alam kong hindi ako naging perpektong ina sa iyo, Hana. Ngunit saan ako nagkamali at nagawa mo ito sa akin? Mama, I'm so sorry. I'm sorry, Ma. Patuloy na paghingi niya ng tawad.
Pinunasan ni Gina ang basang mukha at dahan-dahang tumayo. Simple lang naman sana ang hiling ko, ang magkaroon ng pamilyang buo. Ngunit iba pala ang nais nyo. Pagkatapos nun, ay tumalikod siya at naiwan kaming dalawa ni Hana sa sala. Tanging namayani ay ang walang tigil na paghikbi ni Hana at ang tunog ng pagkabasag ng puso ko. Wala na. Nasira ko na ang lahat dahil sa isang tukso na hindi ko tinanggihan. Nawala ang lahat. Ang babaeng naging tahanan ng puso ko at ang pamilyang pinangarap naming mabuo. Mula ng araw na yon, ilang beses akong humingi ng tawad kay Gina at nagmakaawa na bigyan pa ng isa pang pagkakataon. Ngunit ayaw na niya. Sabi niya, ay sapat na yung isang beses na niloko ko siya. Sapat na yung unang beses na nasira ko ang tiwala niya. Masakit. Oo. Pero hindi ko siya masisisi. Alam kong mismo sa aking sarili na walang kapatawaran yung nagawa ko sa kanya. Tama nga sila. Nasa huli ang pagsisisi. Ano pa bang silbi ng mga sana pala? Kung tapos na ang lahat, kung nawasa ko na ang puso niya, kung nasira ko na ang tiwala niya, at kung sinayang ko na ang pagmamahal niya. Kaya't sa mga lalaking nakikinig ngayon, huwag niyo sanang hayaang mapuno kayo ng pagsisisi. Ingatan niyong mabuti ang tiwalang ibinigay. Sa unang beses na kumatok ang tukso, mabutihin niyong wag itong buksan. Niiwanan ng kaunting siwang. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Rhino.